Isang kalaliman ng gabing walang tigil, ang pagbuhos ng ulan, ay naalimpungatan ako sa aking pagtulog. Ang dahilan ay may naririnig akong kakaibang ingay na nagmumula sa di kalayuan malapit sa tinitirahan kong kuweba sa gubat ng baryo ng San Isidro. Malakas ang buhos ng ulan, ngunit malakas din ang ingay na yun na para bang may kung anong mga nilalang na naglalaban-laban. Hindi ako maaaring magkamali. Ang naririnig ko ay atungal ng mga aswang. Anak naga, may nag-aaway-away na mga aswang. Mukhang may pinagkaagawan silang katawan na naman ng biktima nila. Malamang, sa pagputok ng umaga, isang masamang balita na naman ang gugulantang sa baryo. Hay nako, tiyak na ako na naman ang madidiin. Hindi na yata talaga matutuldukan ang pagiging ermitanyo ko. Ako nga pala si Teryo, 60 anyos, at matagal nang namumuhay, nahiwalay sa mga tao. Napagbintangan kasi ako dati na isa raw akong aswang dahil sa pagiging likas kong mapag-isa at mailap sa tao. Minsan nila akong dinumog, tinangkang patayin at sunugin. Sa kabutihang palad ay natakasan ko sila. Sa gubat ako napadpad na sinasabing pugad daw ng mga aswang. Dito ko natuklasan ang tagong kuweba na ang palibot ay puro mga tanim na kinatatakutan at iniiwasan ng mga aswang. Simula noon ay dito na ako nanirahan. Dito ko rin natutunan kung paano maging mahusay sa mga halamang herbal at naging albularyo sa sarili kong paraan. Grabing mga aswang yun. Napakaiingay kung mag-away-away. Teka nga, kailangan kong dagdagan pa ang mga pantaboy ng mga aswang sa bukana ng kuweba ko. Mahirap nang may maligaw rito at matuklasan itong kuweba. Nang nasa bukana na ako na natatakpan ng makapal na mga baging, ay lalo naman akong narindi sa ingay ng mga aswang. Para bang nagpapalitan sila ng maaanghang na mga salita, pero hindi ko malinaw na maintindihan. Mukhang puro lalaki dahil malalaki at malalalim ang mga boses. Mukhang hindi yata tao ang pinag-aagawan nila. Parang narinig kong may isa na sumusumpa sa kanilang pinuno. Ano kayang meron sa mga aswang ngayon? Aha! At mukhang may umiiyak pang aswang. Bakit ko pala sila po problemahin? Nambubulabog na nga ng tunog, ay pag-aaksaya ko pa sila ng panahon. May araw din kayong mga aswang kayo. Matapos kong madagdagan ng mga halamang pantaboy ang bukana ng kuweba, ay bumalik na ako sa aking pagtulog. Tinakpang ko na lang ang mga butas ng tenga ko ng makapal na tuyong mga daon para hindi ko marinig ang alingaw-ngaw ng ingay na pumapasok sa kuweba. Bali, mga tuyong dahon ang sapin ng hinihigaan kong paumbok na parte ng lapag ng kuweba. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, ay nagising na ako. Yun ang nakasanayang kong oras ng pagising. Pagkabangon ko at habang nag-iinat, ay bigla akong natigilan. Parang may naririnig akong umuungol na may kasamang pag-iyak. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang mapagtantong nang gagaling lang yun malapit sa may bukana ng kuweba. Naalerto ako. Dali-dali kong kinuha ang matalim kong itak at latigong gawa sa pinagdugtong-dugtong na mga baging ng makabuhay. Isinuot ko na rin ang kwintas ng tirintas ng mga bawang at mga kwintas ko ring may mga palawit na mga botelyang naglalaman ng mga pangontrang herbal na langis. Walang ingay akong lumapit sa may bukana
nakiramdam at naghintay na may marinig ulit na ungol. Mga lintik na mga aswang yun. Isinusumpa ko. Babalikan at gagantihan ko ang mga aswang na yun sa ginawa nilang pamimilit, panghahamak at pangmamaliit sa akin. Wala silang karapatang pigilan ako kung ayoko nang maging aswang. Hindi nila pag-aari ang buhay at katawan ko. Mga ungas sila. Aray ko. Ang mga sugat ko napakasakit. Sa narinig ko, ay saglit akong natigilan. Isa palang aswang ang nasa labas. Mukhang ito ang inakala kong pinag-aagawan ng mga aswang at siya mismong umiiyak at sumusumpa sa pinulong aswang. Nagdalawang isip ako kung ano ba ang gagawin ko. Papatayin ko ba ito o pananatilihing buhay? Pero ayon sa namutawi sa bibig nito, ay ayaw na raw nitong maging aswang. Ibig sabihin ay naroon ang mga posibilidad at panganib. Tinimbang kong maigi ang sitwasyon ng lalaki at ang sitwasyon ko rin na nagtatago sa mga tao sa baluarte mismo ng mga aswang. Sa huli ay napagpasyan kong tulungan ito. Nang makalabas ng bukana ng kuweba, ay hinanap ko kagad ang kinaroroonan nito. Hindi naman ako nahirapan dahil kumaluskus kagad ito mula sa pinagtataguang kumpol ng mabababang mga halaman na hindi iniiwasan ng mga aswang. Malamang na naramdaman nito ang presensya ko dahil sa suot kong mga pangontra, pero dahil sugatan nito ay hindi na napigilang mapaungol sa sakit na iniinda dahil sa puwersahang paggalaw. Aray ko! Sa wakas ay nalantad din ito sa akin nang ako mismo ang naglakas loob na lapitan ito. Pero nang makita ko ay sumingasing ito at iniamba ang matutulis na mga kuko. Huwag kang lalapit sa akin, matanda ka. Kung ayaw mong mamatay sa mga kamay ko. Sandali lang. Wala kong intensyong labanan ka. Sinungaling. May dala kang itak at mga pangontra. Tapos sasabihin mong hindi mo ako lalabanan. Sandali lang. Proteksyon ko lang ang mga ito. Narinig kita kanina at nagpasya kung tulungan ka. Kaya kong gamutin ang mga sugat mo. Marunong ako sa mga herban at isa rin akong albularyo. Pati riyan sa pagiging aswang mo ay kaya kitang tulungan kung talagang ayaw mo nang maging aswang. Sandaling nag-isip-isip ang aswang. Tinitigan ako sa mata na para bang tinitimbang ang pagiging totoo ng mga sinabi ko. Sinalubong ko naman ang titig niya nang walang kukurap-kurap upang ipakitang tapat ako sa mga sinabi ko. Teka, paanong narito ka sa gubat na to? At hindi ka nagagalaw ng mga aswang na tulad ko? Mahabang kwento. Saka ko nasasabihin sa'yo, ang mahalaga ay maakay kita sa kuweba ko kung saan pareho tayong ligtas. Baka matuntun ka pa ng mga kalahi mo rito. Isa pa, ay malapit ng magbukang liwayway. Pero paano mo ako maakay? Gayong hindi kita malapitan at mapapaso ko sa mga nakasabit sa leg mo. Pati ang latigo mo, tanda. Hindi pwedeng madikit yan sa akin. Mabuti pa ay sumunod ka na lang sa akin sa sikreto kong kuweba. Itatabi ko na rin muna ang iba ko pang mga pangontra sa loob para hindi ka maapektuhan. Hawiin ko rin ang ilang mga halaman dito na iniiwasan ninyo. Nang makapasok na kami sa loob ng kuweba, ay muli kong ibinalik ang mga pangontra sa may bukana. Makaraan
ay inasikaso ko na ito at kinamot ang mga sugat nito gamit ang mga herbal na langis na nakatabi sa isang sulok. Habang ginagamot ko siya, ay nag-uusap kami. Ikaw pala ang narinig ko kagabi na umiiyak at isinumpa ang pinunong aswang. Bakit nga ba ganun ang nangyari? Ayoko na po kasing maging aswang at huminto na po ako sa pambibiktima. Paglapa ng mga tao. Gusto ko na pong magbagong buhay at makipamuhay na tulad ng normal na mga taong tulad ninyo. Humalo ako sa mga taga-baryo pero hindi ko akalain na susundan pala nila ako. Kagabi po ay nahuli nila ako. Dinala nila ako dito sa gubat para pagtulungang parusahan. Piliting muling kumain ng laman at uminom ng dugo ng tao. Pinagbantaan pa nila ako na kung tatalikuran ko ang pagiging aswang, ay papatayin daw nila ako at ang buong pamilya ko. Mga hayop sila. Talaga bang ayaw mo nang maging aswang? Opo. Matagal na po. Kaya kung matutulungan niyo ako, ay tatalawin ko yung isang malaking utang na loob. Sisikapin ko rin kayong protektahan laban sa mga kalahi ko. Hindi ko kayo papayagang kantihin nila. May alam akong ritual ng paglilinis ng sumpa ng pagiging aswang. Ngunit may kapalit yun. Ano pong kapalit? Hindi madali ang proseso. Daraan ka sa matinding pagdurusa na kailangan mong pagtagumpayan. Handa ka bang harapin yon? Opo. Kahit gaano po kahirap ang pagdaanan ko ay titiisin ko. Maalis lang po sa akin ang pagiging aswang. At kapag gumaling na rin ako, ay gusto ko rin pong maging albularyo at mahusay sa mga herbal na tulad ninyo. Sa pamamagitan man lang po nito, ay makabawi ako sa mga dati kong nabiktima at nalapa. Tutulong po ako sa mga taga-baryo. Kung ganon, bukas na bukas din ay sisimulan na natin ang ritual. Itong mga sugat mo pala, ay kaya mo rin sigurong pag-ilumin sa pamamagitan ng laway mo. Lawayan mo na rin ngayon habang madilim pa, para bukas ay ayos na. Oo nga po pala. Mabuti't pinaalala niyo sa akin. Siya nga pala. Ako nga pala si Teryo. Ikaw, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako naman po si Armanyo. Pero tawagin niyo na lang po ko sa palayaw kong Arman. Sinimulan ng dila-dilaan ni Arman ang kanyang mga sugat. At habang ginagawa niya ito, ay tinatanong niya ako kung bakit sa kuweba sa gubat na ito ako naninirahan. Siyempre, ay ikinuwento ko naman sa kanya ang kasaysayan ng buhay ko. Ganun po pala. Hindi rin po pala kayo nalalayo sa kwento ng buhay ko. Ako ay tinakwil, pero pinipilit magbalik loob ng ibang mga aswang dahil ayoko nang maging aswang. Kayo naman ay napagbibintang isang aswang. Ako ay nagpupumilit maging ahente ng liwanag. Samantalang kayo naman ay itinutulak sa kadiliman. Palagay ko po, ay kapalaran talaga nating magtagpo sa gubat na ito. Tama ka. Ngayon ay alam ko na kung bakit dito ako napadpad. May papel pala akong dapat gampanan sa isang tulad mong alagad ng dilim. Ngunit gusto nang magbagong buhay. Ikinagagalak kitang makilala, Arman. Nang madaling araw na yon, nagsimula ang pagkakasundo ng alagad ng liwanag at alagad ng dilim. Isang matalik na kaugnayan ang nabuo sa pagitan naming dalawa ni Arman. Kinabukasan ay sinimulan na nga namin ang ritual upang mahubad sa katauhan ni Arman ang pagiging aswang. Ilang serye rin ng mga ritual ang kinailangan. Kabilang dito ang pagpapalabas ng kanyang itim na bato upang unti-unti itong gawing puti. Bagya lang munang mabawasan ang pagkaitim nito at naging
nangingitim na kulay abo na lang muna. Pagkatapos ay muli kong ipapalunok sa kanya. Ang ganong ritual ay mahirap para kay Arman dahil ang sapilitang pagpapalabas ng batong itim ay malakas magpahina, magpanginig ng katawan at malakas makauhaw at makagutom ng laman at dugo ng tao. Ngunit kailangan niyang pagtiisang magkasya sa laman at dugo ng hayop sa gubat sa halip na mambiktima ng tao. Inabot ng ilang linggo at ilang buwan bago namin tuluyang napaputi ang batong itim ni Arman. At kasabay ng mga panahong yun, ay tinuruan ko siyang maging isang mahusay na herbalista at albularyo tulad ko. Sa mga panahon din yun, ay nakita kong talagang taimtim si Arman na magbago. Kahanga-hanga ang kanyang pagtitiis. Pero sa aspetong pisikal niya, ay malaki ang nagbago. Mas gumwapo siya dahil nawala ang pangingitim sa palibot ng kanyang mga mata. At ang pamumula ng mga ito, ang masangsang ding amoy ng kanyang katawan ay unti-unting naglaho at siya ay bumango. Paminsan-minsan ay pumupuslit si Arman sa baryo para tumulong sa mga tao gamit ang natutunan niya mula sa akin. Libre siyang nanggagamot ng mga may sakit. Sa ganung paraan, ay lalong yumabong at tumibay ang kaalaman niya sa mga naituro ko. Ang bawat pagpunta ni Arman sa baryo ay hindi basta-basta dahil ang gubat ay baluarte nga ng mga aswang. Para makapunta siya roon nang hindi namamalayan ng mga aswang na gumagala sa gubat, ay tuwing madaling araw siya umaalis. Tulad ng itinuro ko sa kanyang ginagawa kong teknik, ay binabalutan niya ang kanyang sarili ng mga baging na madahon para hindi siya mapansin. Sa kanya yun hinuhubad kapag nakalabas na siya ng gubat. Sa mga kaanak ko siya pinatuloy pagkat alam ng mga ito ang kinaroroonan ko at hindi nila ipagsasagli sa iba. Kung minsan ay sumasama ako sa kanya sa baryo, lalo na kapag merong may sakit siyang hirap pagalingin at kailangan ng tulong ko. Pero nang minsang umuwi kami galing sa baryo, ay may napansin kami ni Arman. Mang Teryo, kaninang pauwi tayo, may napansin ba kayong parang sumusunod sa atin? Meron ba? Parang wala naman ako napansin. Ano bang napansin mo? Saglit na natigilan si Arman at parang tinimbang pa kung ano ang isasagot. Baka ako lang po kasi ang nakakaramdam eh. Alam niyo na, bilang dating aswang, taglay ko pa rin po ang malakas kong pandama. Sigurado po ako may sumusunod sa atin kanina. Siguro po, ay huwag muna kayong sumama-sama sa akin sa baryo. Ako na lang po muna. Aswang ba ang nararamdaman mong sumusunod sa atin? Parang ganun na nga po. Mukhang napansin na nila ang teknik natin. Kailangan po nating umisip ng ibang paraan para hindi nila tayo mapansin sa susunod. Tama. Ganito na lang ang gawin natin. Total ay medyo nabago na kita. Siguro naman ay hindi ka na tinatablan ng mga pangontra ko at kahit na anong pangontrang halaman o bagi. Oo, Mang Teryo. Nasubukan ko na po yan dati. Nakalimutan ko lang po sabihin sa inyo. Kung ganon, ay mga pangontrang halaman naman ang ipambabalot natin sa mga katawan natin isang madaling araw. Lilisanin na lang muna natin itong kuweba ko. Doon na lang muna tayo sa isang kaanak ko na kumukup-up sa'yo. Sa tagal ko nang namumuhay na ermitanyo, siguro naman ay hindi na ako makikilala ng mga taga-baryo. Babaguhin na lang natin ang mga pangalan natin. Pati po ba ako ay magbabago ng pangalan? Oo, kailangan yun. Dahil alam din ng mga katulad mong aswang ang pangalan mo. Oo nga po pala, no? Pero ano po magiging pangalan ko? Aram. Aram ang magiging bagong pangalan mo.
Ako naman ay Ramon. Magkukunwari tayong mag-ama. Aba, ayos po yan ah. Gusto ko yan. Ituturing ko na rin po kayong parang totoo kong ama. Tatay na po ang itatawag ko sa inyo at tatawagin niyo naman po akong anak. Pinalipas muna namin ang ilang linggo bago namin nilisan ni Arman ang sekretong kuweba ko. Dinala namin ang ilang mahalagang gamit namin bilang mga herbalista at albularyo. Nang naroroon na kami sa bahay ng kaanak ko, ay pareho kaming nagpagupit, nag-ahit ng mga balbas at nagbihis ng normal na bihis ng mga tao. Kung kaya nagmukha talaga kaming bagong mga tao, pati ibang mga kaanak ko ay hindi rin ako nakilala. Ang pakilala ko rin kay Arman ay anak ko at ang totoong pangalan ay Aram. Ipinaliwanag ko rin sa mga kaanak ko na binago ko na ang pangalan ko at tawagin nila ako sa pangalang Ramon. Pumayag naman ang mga ito, kaya wala kaming naging problema ni Arman. Pero ang pagiging dating aswang ni Arman ay pinanatili naming lihim. Nagpatuloy ang pamumuhay ni Arman na tulad ng karaniwang mga tao sa patnubay ko. Kalaunan ay nakilala kami sa baryo na mahuhusay na mag-amang albularyo. At dahil isa siyang dating aswang, nakatulong siya sa amin para makagawa ng mabibisang mga pangontra laban sa mga aswang. Kaya naman ay halos wala ng mga aswang ang nagtatangkapang sumalakay sa baryo. Pero syempre, alam ni Arman na hindi pa rin daw basta-basta titigil ang mga aswang na humanap ng paraan para makasalakay pa rin sa baryo sa kabila ng mabibisang mga pangontrang na ipamudmud namin. Kaya kailangan pa rin naming maging handa at alerto sa bawat pagkakataon. May nakilala rin pala si Arman na isang dalaga sa baryo na bumihag sa kanyang puso. Ang maganda, matangkad at balingkinita ng pangangatawan at morena ang kutis na si Isabel. Agad silang nagpalagaya ng loob at nagkamabutihan kalaunan. Aram, sigurado ka na ba kay Isabel? Alam na ba niya ang lihim mong pagkatao? Opo, tay. At tanggap po niya ako. Mabuti kung ganon. Kumusta pala ang paminsan-minsang lihim mong paggala sa gabi sa baryo? Wala ka bang napapansin na kakaibang mga kilos ng mga aswang sa paligid? Wala naman po, tay. Pero maalala ko po, kabilugan po pala ng buwan mamayang gabi. Naku, nakalimutan ko po palang balaan si Isabel na wag daw wag lalabas sa gabi ng kabilugan ng buwan. Bakit ba kapag kabilugan ng buwan? Tuwing kabilugan po kasi ng buwan ay lumalabas para manglapa ng dalaga ang pinulong aswang. Nakalimutan ko rin po palang balaan ng mga kababaryo natin. Ganun ba? Kung ganun, ay kailangan natin lumabas ngayon para balaan ng mga kababaryo ko. Ikaw rin, puntaan mo na si Isabel. Walang dapat malapang dalaga ang pinuno ng aswang ngayong gabi. Agad na kumilos si Arman at pinuntahan si Isabel. Ngunit hanggang sumapit na't lahat ang gabi at nakauwi na ako matapos balaan ng mga tao, si Arman naman sa kabilang banda ay nalaman kong hindi pa rin pala nakakauwi. Kaya naman ay nag-alala na ako. Bakit kaya hindi pa nakakauwi ang binatang yon? May nangyari na kayang hindi maganda sa kanya at kay Isabel? Diyos ko, malayo nawa. Nang lumipas pa ang ilang oras na wala pa ring Arman na umuwi, ay nagpasya na akong puntahan ang bahay ni Isabel sa dulong purok ng baryo. Siyempre, ay nagdala ko ng mga pangontrang langis at sandata sakaling may makasalubong akong aswang sa daan. Agad akong tumawag sa bahay ni Isabel nang makarating ako doon. Pero parang walang tao. Nagtaka ako at tumawag ulit ako hanggang sa nakarinig ako ng komosyon na paparating sa bahay ni Isabel. Magtatago sana ako
sa mga halaman. Pero pagbaling ko sa direksyon ng kumusyon, ay nakita kong paparating ang mga magulang at mga kapatid ni Isabel. Alalang-alala ang itsura ng mga ito. Kasama ng mga ito si Arman at buhat-buhat ang walang malay na si Isabel. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong duguan ang dalaga. Natatarantang agad ko silang nilapitan. Diyos ko! Aram, anak! Ano nangyari kay Isabel? Bakit siya duguan na? Mamaya ko na po ipapaliwanag, Tay. Kailangan muna nating malapatan ng lunas ang mga sugat ni Isabel. Akin si Isabel. Hayop na pinuno ng mga aswang na yun. Makikipagtusa ko sa kanya kapag nag-cross ulit ang landas namin. Mabilis naming ipinasok si Isabel sa loob ng kanilang bahay at pinagtulungan namin ni Arman na gamutin. Matapos na masigurong ayos na ito, ay sandali akong inakay palayo ni Arman at nag-usap kami saglit na kaming dalawa lang. Ang mga boses namin ay mahina para hindi marinig ng mga magulang at mga kapatid ni Isabel. Nakita ninyo kanina, Tay, ang mga marka ng dugo sa damit ni Isabel? Bakit? Anong meron sa mga markang yun? May kahulugan ba ang mga yun? Meron po, Tay. Mga marka po yun ng hayop na goyong na yun. Goyong? Ama, sinong goyong? Siya ang pinuno ng angkan ng mga aswang na isinumpa ko dati, Tay. May alam na pala siya tungkol kay Isabel. Naintindihan ko ang mensaheng gusto niyang iparating sa akin sa mga marka sa damit ni Isabel. Ano ang mensaheng meron sa mga marka? Ang alagad daw po ng dilim ay mananatiling alagad ng dilim. Ang pagsuway daw po ay mangangahulugang maraming importante sa akin ang madadamay. Alam na ng goyong na yun na malapit sa puso ko si Isabel. Mukhang mag-iiganti siya sa akin at idadamay si Isabel. Pati kayo. Hindi ako makapapayag na mangyari yun sa inyong dalawa, Tay. Kailangan ko ng tulong ninyo, Tay, para makontra siya. Nang sandaling yun, ay napapakamot ako ng baba at napapaisip ng malalim. Mukhang kailangan ko na ring ilabas ang iba ko pang kakayahan at itinatago anting-anti. Mukhang kailangan nating paghandaan ng goyong na yun. Sabihin mo sa akin ng mga kalakasan at kahinaan niya at mag-iisip ako ng paraan kung paano natin siya makokontra at malalabanan. Kung literal pong lakas, ay malakas po talaga siya sa karaniwang mga aswang na tulad ko. Mga 3 beses po ang higit niyang lakas. Ganon din po ang kanyang mga pandama. Higit pa pong mas malakas siya kapag kabilugan ng buwan. Kaya kadalasan ay kabilugan ng buwan lang siya lumalabas. Kung tungkol naman po sa kahinaan niya, yun po ang hindi ko alam. Sagad-sagaran ba ang lakas niya kapag kabilugan ng buwan? Opo, Tay. At kapag wala pong buwan, ay hindi po talaga siya lumalabas. Alam ko na kung ano ang kahinaan niya. Ano po, Tay? Malamang nakabaligtaran ng kabilugan ng buwan ang kahinaan niya. At yun ay walang iba kundi panahon ng bagong buwan. Panahon na napakadilim ng gabi. Pero ang karaniwan pong mga aswang ay mas malakas po ang mga kakayahan kapag bagong buwan. E di lalo na po siguro ang pinunong aswang. Palagay ko ay iba sa pinunong aswang. Kung ang sobrang liwanag ay nakakasilaw, baka ganun din sa sobrang kadiliman. At dahil ang isang pinunong aswang ay mas makapangyarihan kaysa karaniwang aswang, ang simpleng dilim sa kanya ay magiging sobrang dilim na at yun ay makakaapekto na sa kanya. Yun malamang ang dahilan kung bakit hindi siya lumalabas kapag bagong buwan. Napaisip doon at napatango-tango si Arman. Mukhang tama po kayo, Tay. Ngayon ko lang po naisip na posible nga po yung sinabi niyo. Ngayon po, ay ano po ang pwede nating gawin laban kay Goyong base sa kahinaan niyang naisip niyo? Hanggat maaari, kailangan ko makaisip kagad tayo ng paraan bago pa man siya makagawa ng anumang aksyon. Kung totoo, ay may iba pa akong tinatagong kakayahan at anting-anting, Aram. Sa pagkakataong ito,
ay mukhang kailangan ko nang ilabas at gamitin ang mga ito. Kailangan maprotektahan ko si Isabel at ang buong baryo. Bukas na bukas din ay sisimulan na natin ang paghahanda. Sige po, Tay. Pero ngayong gabi po, ay dito po muna kami ni Isabel. Kailangan ko po siyang bantayan buong magdamag. Kayo rin po, ay dito na lang po muna magpalipas ng gabi. Delikado rin po kayo kung babalik po kayo mag-isa. Tama. At siya rin lang na nandito ako. Sabay na lang tayong umuwi bukas. Kinabukasan nga, ay isinagawa na namin ni Arman ang mga kailangan. Inasikaso ko agad ang itinatago kong anting-anting na nakuha ko sa kuweba. Bale, isa itong mutyang bato na kakaiba ang kulay. Hugis cube ito na kulay berde at may mga guhit-guhit na kulay dilaw, asul at pula. Ang mga guhit namang ito ay pahilis na dinaanan ng hugis kidlat na kulay puti. Unang pasok ko pa lang noon sa sikretong kuweba ay ito kagad ang napansin kong umiilaw. At nang mahawakan ko ito ay para bang may sumanib sa akin na hindi ko mawari kung malamig ba, mainit o maligamgam na enerhiya kasabay ng isang mataginting na buno ng bantay gabay nito. Ang mutyang batong ito ang nagsilbing tagapagturo ko kung kaya napagtagumpayan kong mamuhay sa gubat kahit papugan ito ng mga aswang. Ito rin ang nagbigay sa akin ng kaalaman kung kaya natutunan kong maging mahusay na herbalista at albularyo. Ito rin ang nagturo sa akin kung paano mabaligtad ang kalikasan ng isang aswang na gustong magbago na tulad ng ginawa ko kay Arman. Ang bato pa lang ito ay nabuo dahil sa sigaw para sa ustisya ng mga kaluluwa ng mga nabiktima ng mga aswang at nilapa sa kagubatan. Ipinakita ko kay Arman ang batong mutya. Ano po yan, Tay? Napakaganda naman po ng batong yan. Saka parang mabigat po ang pakiramdam ko sa batong yan. Yan na po ba ang sinabi ninyong anting-anting? Oo, Arman. Isa itong mutya na may bantay gabay na nagtuturo sa akin ng maraming bagay. Ito ang magagamit natin laban sa mga aswang at sa kanilang pinuno. Kaya po pala, kay Rami niyong alam. Paano po ninyo yung gagamitin ngayon? At ano po ang gagawin natin pangontra sa binabalak ni Goyong? Sandali lang. At may itatanong lang ako sa bantay gabay nito. Kukumpirmahin ko rin kung tama ang naisip kong kahinaan ng pinunong aswang. Pinagana ko ang batong mutya sa harap ng namamanghang si Arman. Kitang-kita ko ang pananabik sa kanyang mga mata. Tama nga ang naisip kong kahinaan ng pinunong si Goyong. Ngayon, sa tulong nitong mutya, ay alam ko na ang gagawin natin. Ano pong gagawin natin, Tay? Una, sa tulong nitong mutya ay kailangan kong maghalo-halo ng mga herbal na langis na pangontra. Kakargaan ko pagkatapos ng enerhiyang galing sa mutya. Sa pamamagitan ng langis ay papahiran o bibisikan natin ng mga dingding, mga pintuan at mga bintana ng mga bahay ng mga taga-baryo. Sisimulan natin sa bahay ni Isabel. Sa gayong paraan ay protektado na ang lahat at siguradong walang malalapa ang mga aswang. Ayos po yan, Tay. Paano naman po ako? Puntirya rin po ako ni Goyong eh. Wala po ba kayong ihanda para sa akin? Siyempre, ay kasama ka sa prioridad nitong mutya. Ayon sa bantay gabay, ay kailangan palabasin ulit natin ang batong itim mo. At kailangan nating mas paputingin yun. Tuloy, may titimbangin daw sa iyo ang mutya. Ano ho? Titimbangin? Ano pong titimbangin sa akin? Kung totoong wala na po sa akin ang pagiging aswang ko. Parang ganun na nga, anak. Pero higit pa roon ang titimbangin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Yun ay para din sa ikabubuti mo. Naiintindihan ko po, Tay. Paano po? Di simulan na po natin ang mga dapat nating gawin.
Kailangan ko rin pong balikan kagad si Isabel. Hindi po ako makakampante sa lagay niya ngayon. Nang araw ding yon ay naging abala kami ni Arman sa maramihang paghahanda ng mga herbal na langis. Inabot kami hanggang tanghali. Bandang alauna, matapos mananghalian, ay kinargahan ko na ang mga ito ng enerhiya mula sa batong mutya. Makaraan ay nag-utos si Arman ng ilang kalalakihan na magtipon ng mga botelya galing sa bawat bahay sa baryo. Nilagyan namin ang lahat ng mga ito at ipinamudmud kasama ang habilin kung paano gagamitin ang mga yon. Kailangan bago sumapit ang dilim ay mapahira na nila o mawisikan ng herbal na langis ang kanilang mga bahay. Bandang hapon ay bumalik naman kami ni Arman sa bahay ni Isabel. Agad naming kinumusta ang lagay ng dalaga. Ayos na po ko, Mang Teryo. Aram. Salamat pala sa pagliligtas mo sa akin, ha? At sa inyo rin po, Mang Teryo. Salamat po sa proteksyong iwisik niyo po rito sa bahay. Siguro naman ay hindi niyo na ako ganong aalalahanin ngayon. Hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling, Isabel, ay hindi kami makakampante ni tatay. Lahat ng paraan ay gagawin namin para protektahan ka. Tuso ang mga aswang, mahal ko. Hindi ako makakapayag na maulit muli ang nangyari sa'yo. Kapag nagkataon, ay makikipagtuos talaga ako sa pinuno ng mga aswang na nagtangka sa buhay mo. Huwag mo ako masyadong alalahanin, mahal ko. Mas ang sarili mo ang alalahanin mo. Naramdaman ko kasi ng sandaling magkaharap kayo ng pinuno ng aswang na may mabigat sa pagitan ninyong dalawa. Ramdam ko ang panta sa iyong buhay, Aram. Sa sinabing yun, Isabel, ay pasimple akong sinilyapan ni Aram na nagtataka. Huwag mo ring masyadong alalahanin si Aram, Isabel. Narito ako na kanyang ama. Ako ang bahalang promotekta sa kanya. Hindi siya basta-basta makakanti ng pinuno ng mga aswang na yun. Salamat naman po sa inyo kung ganun, Mang Teryo. Pero kayo rin po ay mag-iingat. Nararamdaman ko rin pong hindi basta-basta ang pinuno ng mga aswang. Nang sandaling yun, ay medyo nahihiwagaan na talaga ako kay Isabel. May kakaiba sa paraan niya ng pagsasalita. Para bang may alam siya na hindi ko maintindihan. Kapag sinisikap ko namang titigan ang kanyang mga mata, habang nagsasalita siya, ay umiiwas ito at ibinabaling sa ibang bagay ang tingin. Wala na ba kayong gagawin o ihahanda, Mang Teryo, Aram? Gusto ko sanang mag-isa muna at magpahinga. Tulad ng sinabi ko, ayos naman na ang pakiramdam ko. Huwag niyo na akong ganong alalahanin. Naririyan naman sila nanay at tatay at ang mga kapatid ko. Naaasikaso naman nila ako ng maigi. Nang iniwan namin si Isabel, ay saglit kaming nag-usap ng masinsinan ni Arman tungkol sa napansin naming kakaiba sa dalaga. Ako rin po ay medyo nahihiwagaan kay Isabel, tay. Pero baka dahil lang po yun sa nangyari sa kanya. Alam niyo na, ang tao kapag napaparap sa sitwasyong muntik ng mamatay, ay may mga napagtanto sa buhay at talagang nababago ang pananaw o may bagong mga abilidad na lumilitaw. Parang ako na lang po. Simula po ng pagtulungan ako ng angkan ng mga aswang, kinagabihan bago niyo ako natagpuan. Ngayon, ay marami na pong nabago sa akin. Siguro nga. Pero, bantayan at bataan mo pa rin maigi si Isabel. Isa pa, kanina pala, habang kausap natin siya, nararamdaman kong parang umiinit sa bulsa ko ang mutya kong bato. Hindi ko may paliwanag. Pakiramdam ko talaga ay may nararamdaman din ng mutya kay Isabel. Pero di bale, kung ano man ang nararamdaman ng mutya ko, ay malalaman din nating kalaunan. Basta, bantayan mong maigi ang babae mo, anak. Bago lumatag ang dilim, ay pinaalalahanan namin ni Arman ang mga kababaryo namin na wag nang lalabas sa gabi, lalo na ang mga dalaga. At nang tuluyan namang sumapit ang gabi, una ay tahimik ang buong baryo, pero habang nagsisimulang lumalim ang gabi, ay unti-unting
may mga galit na mga ungol na maririnig sa labas at sunod-sunod na ingay ng mga alagang hayop sa mga bakuran. Malamang ay mga aswang na yun. Kinabukasan, paglabas namin ni Arman para alamin kung anong nangyari ng kinagabihan, ang bumungad sa amin ay mga alagang hayop namin. Wakwak at duguan ang mga katawan ng mga itong wala na ring mga lamang loob. Ang mga lamang loob ay ginamit para ihatid ang isang mensahe. Pinagdugtong-dugtong ang mga ito bilang mga titik sa lupa. Binasa ng malakas ni Arman ang mensahe. Humanda ka, Arman. Nasa kamay ko ngayon ang buhay mo. Berting. Berting! Sino naman yon? Siya po ang kanang kamay ni Goyong, Tay. Ang pinakamabagsik na alagad ni Goyong. Mabagsik? Gaano naman kabagsik? Brutal po siyang manlapa, Tay. Jack, na mas brutal pa sa ginawa niyang ito ang gagawin niya sa akin. Nung pagtulungan po nila ako, ay atat na atat siyang galawin ako at hinihintay lang ang utos ng pinuno. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit parang medyo naawa pa sa akin noon si Goyong. Pero ngayon, heto, at natuloy na rin ang pagpaubaya niya sa akin. Sa kamay ng Berting na yun. Tulungan po ninyo ako, Tay. Hindi ko po kaya ang Berting na yun. Huwag kang mag-alala, anak. Akong bahala sa Berting at Goyong na yun. Lagot sila ngayon sa butsa ko. Sandali, kailangan kumuha tayo ng konti sa mga lamang loob na yan. Sigurado akong may bakas pa rin ng mga yan, ng mga kuko ng Berting na yun. Kailangan malaman natin ang kahinaan ng isang yon sa buo ng buong pagkatao nito. Sa gayong paraan, ay makakagawa tayo ng malakasang pangontra laban sa kanyang kabagsikan. Ang buong baryo ay natakot sa nangyaring yun sa kani-kanilang mga alagang hayop. Bunga nito, nang umagang yon ay isa-isa silang nagdatingan sa amin para isang guni ang nangyari. Hinilingan pa kaming gumawa ng proteksyon para sa kanilang mga alagang hayop. Sinabihan ko silang pahiran na rin nila ng pangontrang langis na ibinigay ko sa kanila ang kanilang mga alaga. Gagawa na lang ulit kami ng maramihan ni Arman para ipamahagi sa kanila sa susunod na mga araw. Ang inasikaso muna namin ng araw na yon matapos mag-alisan ang mga kababaryo namin ay ang itinabi naming mga lamang loob ng mga hayop na nilapa ni Berting. Sa tulong ng mutya ko ay inalam ko ang mga dapat alamin sa pagkatao ni Berting. Matapos ko namang masuri ang lahat, ay may natuklasan akong sikreto na may kaugnayang kay Berting. Isang sikretong hindi ko alam kung sasabihin ko ba kagad kay Arman o hindi na lang muna. O Itay, bakit para kayong natitigilan at napapatitig sa akin ng ganyan? Ano po ba natuklasan niyo tungkol kay Berting? Dehadong-dehado na po ba ako o tayo? Hindi po ba natin siya kaya, Tay? Hindi siya ganun. Meron lang akong isang bagay na natuklasan. Pero hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa'yo o hindi. Baka kasi mabigla ka. Sigurado po ba kayo dyan? Pero kahit na po nakakabigla, kailangan ko pa rin pong malaman yan. Saglit akong natigilan at tinimbang ng maigi kung ano ang marapat. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Sadyang masakit, pero kailangan pa rin ibunyag. Sa huli, ay naipasya kong maiging mas maaga kong sabihin sa kanya. Bahala na kung ano man ang maging reaksyon ni Arman. May kinalaman dito si Isabel, Arman. May parte ng pagkataong niyang inililihim sa atin. Isang pagkataong hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Ano pong lihim na pagkatao ni Isabel, Tay? At bakit naman po siya maglilihim sa akin? Ako po ay walang inilihim sa kanya, kaya sigurado po kung wala rin po siyang nililihim sa akin. Hindi ko alam kung ano ang intensyon niya ng paglilihim, anak. Pero mukhang kailangan nating mag-ingat sa kanya. Mag-ingat sa kanya? Ano pong ibig niyo sabihin? Sabihin niyo na po kaya kung ano po ang lihim ni Isabel.
Si Isabel ay isang... Pero hindi ko na ituloy ang sasabihin. Nang walang ano-ano ay humahangos na dumating sa bahay ang isa sa mga kapatid ni Isabel na binatilyo at si Arman kagad ang hinahanap. Isang hindi inaasahang balita ang hatid nito. Si Isabel daw ay namataan nilang dinukot ng ilang kalalakihang hinihinalang mga aswang. Nagpaalam lang daw saglit na umihi si Isabel sa likod ng kanilang bahay. Pero nang mapansin daw nilang hindi pa ito pumapanhik. Makalipas ang ilang oras ay hinanap na nila ito sa likod ng bahay at doon na raw nila namataan sa malayo. Nabuhat-buhat na ito ng 3 kalalakihan at ang dalaga ay wala ng malay. Labis na nag-alala si Arman sa balitang yon. Agad siyang nataranta na nagpupuyos sa galit. Ang mahal ko! Ang hayop na Berting at Goyong na yun. Hindi ako makakapayag na gawa nila ng masama ang mahal ko. Malalagot talaga sila sa akin. Ngayon din ay susugurin ko sila sa kuta nila. Tay, sumama po kayo sa akin at pagbayarin natin ang mga lintik na yun. Pero dahil sa pagpupuyos ng matinding galit na yun ni Arman, ay natakot sa kanya ang kapatid ni Isabel. Paano ay bigla ba namang namula ang kanyang mga mata? Umumbok ang kanyang bibig at lumitaw ang tumutulis niyang mga pangil. At ang kuko niya sa mga kamay ay bahagyang umitim ang kulay at medyo tumulis. Kaya naman ay mabilis kong tinabig si Arman at ikinubli sa likod ko. Makaraan ay agad kong pinauwi ang binatilyo at sinabihang hahanapin namin at ililigtas si Isabel. Arman, huminahon ka! Ang pagiging aswang mo ay muling magigising. Hindi ka dapat nagpapadaig sa matinding bugso ng damdamin. Tignan mo ang itsura mo ngayon. Natakot sa'yo kapatid ni Isabel. Mabuti na lang at nahawakan ko kagad siya at kinargahan siya ng mutya ko ng enerhiyang mag-aalis sa alaala niya nang nakita niya sa itsura mo. Mahirap na kung mabalitang aswang ka. Nagtatakang napatingin naman si Arman sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa nakikita sa kanyang mga kuko. Akala ko ba ay magaling na ako at nawala na sa akin ang pagiging aswang ko, tay? Hindi ka pa lubusan gumagaling. Isa pa yan sa mga kailangan mo mapagtagumpayan. Kung papaano mo pipigilin ang matinding bugso ng damdamin at ang dapat mong pairanin ay pagiging kalmado sa bawat pagkakataon. Kung bibigay ka kagad sa matinding bugso ng galit, ay unti-unti ulit lilitaw ang pagiging aswang mo. Pero ang mahal ko pong si Isabel, tay, ang sangkot dito. Hindi po ako makakapayag nang dahil sa akin pati siya madadamay. Ngayon sa sapit ng gabi, lulusubin ko ang kuta ni Nagoyong at makikipagtusa ko sa kanila. Babawiin ko sa kanila si Isabel. Pero hindi pa tayo handa. Hindi pa nga sumasapit ang bagong buwan. Sa bagong buwan pa natin balak lumusob, hindi ba? Napag-usapan na natin yun minsan. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Isa pa, ay gagawa pa lang tayo ng pangontra laban kay Berting. Siya ang haharap sa'yo at makakalaban mo. Pero tay, hindi po ba natin pwedeng madali ng paggawa ngayon na mismo? Talagang nanggigigil na po ako sa Berting at Goyong na yun eh. Ako mismo nalapa sa kanilang dalawa. Sige anak, mabadaliin natin para lang huminahon ka. Tignan mo ang itsura mo. Litaw na ang mga pangil mo. Huminahon ka na muna. Bago pa may makakita sa'yo ng mga kaanak ko, i-apply mo ang tinuro ko sa'yo kung paano huminahon. Huminga ka ng malalim, ng sunod-sunod. Sinunod naman ako ni Arman, kaya makalipas lamang ang ilang minuto, ay bumalik na sa dati ang anyo nito. Ako naman ay sinimulan ko na kagad na gumawa ng pangontrang langis laban kay Berting. Noon ay nakalimutan ko na rin ang sasabihin ko sana tungkol sa lihim na pagkatao ni Isabel. Matagal pa po ba ang proseso niyan, tay? Kailangan po bago dumilim ay matapos niyo na po yan. Hindi po pwedeng patagalin natin na nasa mga kamay ng mga aswang na yun si Isabel.
Hindi ko po mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Isusumpa ko ang buong angkan ng Goyong na yon, pati na ang angkan ni Berting. Teka, alam mo ba kung bakit dinukot nila si Isabel? Dahil alam nilang hindi mo siya matitiis. Kung susugurin mo sila kagad, ay pabor pa yun sa kanila. Sinasadya nilang galitin ka para manumbalik ang pagiging aswang mo. Naiisip mo ba yun? Wala na po akong pakialam sa rason nila. Ang mahalaga sa akin ay si Isabel. Mahal na mahal ko po si Isabel, Tay. Kaya gagawin ko po ang lahat para mabawi at mailigtas siya. Doon ko na muling naalala ang lihim ng pagkatao ni Isabel. Ito na pala ang dapat mong malaman tungkol kay Isabel. Si Isabel ay hindi tunay na anak ni Nakadeo at Kaiska. Ampun lang nila ang dalaga. Pamangkin ni Berting si Isabel. Ngayon ay isipin mo kung bakit pinaibig ka ni Isabel. Saglit na natigilan doon si Arman. Halatang hindi makapaniwala sa mga narinig. Hindi totoo yan, Tay. Baka nagkamali lang po kayo sa pagsuri sa pagkatao ni Berting. Hindi ako magagawang lokohin ng ganun, Isabel. Totoong pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, Tay. Hanggat hindi ko nakukumpirma yan mula mismo sa mga bibig ni Isabel, ay hindi ko yan paniniwalaan. Pero ang batong mutya ko mismo ang nakaalam. At hindi basta ako lang. Ako rin mismo ay nabigla sa nalaman ko. Basta, mas gusto kong sa bibig mismo ni Isabel manggagaling ang kumpirmasyon, Tay. Matapos yun, ay padabog na tinalikuran ako ni Arman at lumabas ng bahay. Teka, Arman! Saan ka pupunta? Sa halip na sagutin ako, ay mabilis na tumayo si Arman. Napansin kong parang nagtutubig ang kanyang mga mata. Pero nang medyo nakakalayo pa lang ng konti, ay may isinigaw siya na hindi ko nagustuhan. Susugod ako sa kuta nila, Tay! Bahala na! Babawiin ko kayong din sa Isabel! Magkamatayan na kung magkamatayan! Arman, sandali! Arman! Ay, Diyos ko! Ang batang yun, man lang nag-isip muna ng maigi. Napakapatay. Ano ba magandang gawin ko ngayon? Kailangan ba'y gawin ako? Delikado ang batang yun sa kamay ni Goyong at Berting. Kailangan ko siyang iligtas. Minabuti kong madaliin na ang paggawa ng panguntrang langis laban sa aswang na si Berting. Susundan ko pagkatapos si Arman. Madali ko naman siyang matutungtun dahil may bahid ng kanyang dugo ang mutya ko. Kabisado na ng mutya ang dugo ni Arman. Bandang hapon ko natapos ang pangontrang langis. Isinilid ko ito sa isang botelya at isinama sa naunang langis pangontra na nagawa ko. Sumunod ay inihanda ko na rin ang iba ko pang kailangang sandata. Hindi pwedeng wala akong sandata sa pagsunod kay Arman. Tiyak na mapapalaban kami sa mga aswang. Tig-dalawa ang inihanda ko. Ang isa ay para kay Arman. Sa tulong ng batong mutya, ay sinundan ko na nga si Arman. Napadpad ako sa parte ng gubat na maraming mga puno ng balete. Siyempre, para hindi ako mapansin, ay ginawa ko ulit ang dati kong ginagawa nung naninirahan pa ako sa gubat na yon. Binalot ko ang buong katawan ko ng mga baging at mga dahon ng kung ano-anong halaman. At sa wakas, ay nakita ko si Arman na napapalibutan ng ilang mga kalalakihang wala pa noon sa anyo bilang aswang. Pero itsura pa lang nila ay talagang mababangis na. Nagtago muna ako sa palumpong ng mga halaman at hindi muna lumitaw. Nagmasid-masid muna ako at hinintay kung ano ang magaganap. Hindi pwedeng basta-basta na lang akong aaksyon. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis, Isabel. Talagang lumusog ka rito mag-isa. Kung hindi ka ba naman malaking tanga, nagawa mo yun? Saan mo dinala si Isabel, Berting? Palayain niyo siya.
Huwag niyo siyang idamay. Kung talagang lalaki ka, ako lang ang harapin mo. Huwag kayong mandamay ng babae. At sino ka naman para sundin ko? Ang tapag mo ah. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ako lang naman si Berting, na pinakamabangis na ka ng kamay ni Goyong. Kaya mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka. Aba, bakit? Ano bang pinagbabalaki mo? Sa kabalita ko, ay hindi mo na kayang maging aswang muli. Pinaikot ka ng ama-amahan mong huklubang albularyo. Kaya paano mo ako matatalo ngayon? Sira ulo ko ba? Yun ang akala mo, Berting. Hindi pa ako lubusang gumagaling. Pwede ko pang muling gisingin ang pagkaaswang ko. At ang minsang natulog, oras na muling magising, ay magiging higit na mas malakas. Kaya narito ako ngayon para samantalayin ng pagkakataon na iligtas si Isabel. Magtutuos tayo, Berting. At sinisigurado ko sa'yo na matatalo kita ngayon. Titimbuhan ka. Ganun ha? Pwes, hindi mo na mababawi pa si Isabel. Saka sige lang, ilabas mo ang dapat mong ilabas. Yun din naman talaga ang pakay ni Pinuno. Ang ialay si Isabel para tuluyan kang makabalik sa pagiging aswang. Isang aswang na hindi na muling makakatanggi pa, kundi lalong magiging mabangis na aswang. Magiging matakaw sa laman at dugo ng tao. Makaraan ay sinenyasan ni Berting ang ilang mga kasamaan at nagwika. Sige na! Dalhin niyo na si Isabel kay Pinunong Goyong para masimulan ang ritual. Ako na ang bahala sa gunggong na ito. Sasagot sana si Herman ng pagkakataong yun, pero biglang natigilan nang maramdaman ang presensya ko sa paligid. Ito ay dahil sa kanyang dugo na minsan kong ipinahid sa batong mutya. Pasimple niya akong sinulyapan na nababahala. Nangungusap ang kanyang mga mata na nagsasabing hindi na dapat ako sumunod. Pero sininyasan ko siya nang nakakuyom kong kamao na nakataas ang hinlalaki. Itinuro ko rin ang mga dala kong sandata, pati na ang mga botelya ng pangontrang langis. Isinenyas kong iahagis ko sa kanya ang mga ito kapag kailangan. Dahil dito ay naging mas kumpiyansa si Arman na harapin si Berting. Gunggong pala ha? Pwes tignan natin kung sino ang totoong gunggong sa ating dalawa. Gusto kong tayong dalawa lang ang maglaban. Patunayan mo sa akin na hanggang ngayon ay ikaw ang pinakamabangis na aswang, maliban kay Goyong. Binalingan ni Arman ang iba pang mga aswang na kasama ni Berting sa paligid. Hoy kayo mga kumag! Huwag kayong makikialam sa pagtutuos namin ni Berting ha. Laban lang muna namin to. Yun lang ba? Pwes mga kasama, pagbigyan natin ang tukbol na ito. Ang lakas talaga ng loob ha. Gusto ko yan! Eksaktong ng sandaling yon ay dumalatag na ang takip silim. Kaya naman ay nagpalit na ng anyo si Berting tungo sa pagiging aswang. Nakakatakot ang itsura nito. Talagang isang mabangis na aswang. Mamula-mula na maitim ang naglalangis nitong kutis. Nagbabagang kulay pula naman ang mga mata nitong nanlilisik. Umumbok ang nguso na naglitawan pa ang matutulis na mga pangil. Naglalaway pa at labas-masok ang kulay itim na bilang parang ahas. Ang mga kamay naman ito ay bahagyan lumaki at ang mga daliri ay tinubuan ng matutulis at kulay itim na mga kuko na parabang tarik ng manok. Namumutok din ang mga muscle nito na nagpapakitang tiyak na pambihira ang lakas nito. Si Arman din ay nagsikap magpalit ng anyo, ngunit bahagya lang ang kanyang pagpapalit. Pinipigilan siya ng kalahati niyang pagkatao dahil sa batong itim niyang namuti na. Naglalaban pa rin sa kanya ang likas niyang kasamaan bilang dating aswang at ang kabutihang dulot naman ng pagdanais niyang itakwil ang dating pagkatao.
Yun lang ang pagpapalit ng anyo mo. Lalabanan mo ko ng ganyan ka lang. Huwag mo akong nilalanglang lang, Berting. May iba pa akong alas na hindi mo nalalaman. Aba, nakakatakot ka naman kung gano'n. Pues, simulan na natin ang laban. Nang simulan ng sugurin ni Berting si Arman, ay sinulyapan ako saglit ni Arman. Sinenyasan ko siyang medyo pumaroon malapit sa pinagtataguan ko. Makaraan ay inihagis ko sa malapit ang gagamitin niyang sandata na walang nakakapansin sa mga kasama ni Berting. Hindi nararamdaman ng mga aswang na nandoon ako sa kabila ng katotohanang may dala kong mga pangontra. Ito ay dahil binalot ko ang mga pangontra ng makapal na dinasalang itim na tela. Saktong pasimpleng pagkapulot ni Arman nang inihagis kong sandata sa damuhan, ay siya namang biglang damba sa kanya ni Berting. Sunod-sunod nitong inundayan ng nanggigigil na mga kalmot ang muka at dibdib ni Arman. Lintik kang Berting ka! Hintayin mong makabawi ako! Humanda ka! Sige lang, ilabas mo ng tuluyan ang pagkaswag mo. Kung gusto mo, ay gatungan ko pa ang galit mo. Heto, alam mo bang pamangkin ko si Sarel? May dugo rin siyang aswang at hindi kanya totoong mahal. Hindi. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng kwento. Pinlano ng inan lahat-lahat at kasalanan mo rin ang lahat. Kung hindi ka sarap pasawan, hindi mangyayari ang lahat ng ito na ngayon ay pagsisisihan mo. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi mong kulokoy ka. Heto sa'yo! Pinilit man laban ni Arman, pero sadyang malakas at matigas ang katawan ni Berting. Ano pat, halos hindi siya makawala sa pagkakadaga nito. Dehado si Arman. Kaya naman, ay hindi ko na matiis na makita siya sa ganong kalagayan. Inilabas ko na ang pangontrang langis laban kay Berting. Maingat ko itong binuksan at winisikan ko ang likuran ng damuho. Sa ginawa ko, ay kagad umusok ang likuran ni Berting. Bigla itong natigilan at napapasong tinangkang haplusin ang likod matapos malawayan ang kamay nito, pero hindi nito maabot-abot. Ang hapde! Sino nagwisik sa akin ng pangontra? Nagwawala na lumingali nga si Berting sa paligid, pero bigo siyang makita ko sa pinagtataguan kong makapal na mga palumpong. May pangaas na narito sa paligid. Baka narito ang matandang hukluban na albularyo. Mga kasama, hanapin ninyo ang albularyong hukluban na yun. Lapain ninyo! Mabilis namang kumilos ang mga aswang at hinanap ako. Si Arman naman, noon ay nakabangon na at galit na tinitigan si Berting na umuusok pa rin ang likuran at walang tigil sa pilit na pahiran ang langis na iwinisik ko rito. Ngayon, humanda ka, Berting. Ako naman ngayon na magpapatikim sa'yo kung gaano kalakas sa mga kuko ko. Tignan natin kung hindi pa kita tuluyang mapatay. Kahit pa siyang mabubual-bual, ay sinugod ni Arman si Berting habang nakaamba sa ere ang matutulis niyang mga kuko. Naging alerto naman si Berting at umakpang lalaban pa rin sa kabila ng iniindang hapdi sa likod. Pero noon ay tumalab na rito ang epekto ng pangontra. Unti-unti itong nalalantang parang gulay. Ano pat, nagtatakang napatingin na lang ito sa sariling mga kamay na bigla na lang bumagsak sa kanyang tagiliran. Ano nangyayari sa akin? Nasaan ang lakas ko? Hindi mangyayari! Etong sa'yo, Berting! Magpaalam ka na sa mundong ito. Ang tulad mo ay wala nang puwang dito! Hindi ko na nakita kung paano pinagdadamba ng galit na si Arman si Berting. Nang sandali kasing yun,
ay natuntun na ako ng mga aswang sa pinagtataguan ko. Dahil tuluyan na ring lumatag ang dilim, ay biglang umilaw ang hawak kong mutyang bato sa kanan kong kamay. Bago pa man ako madamba ng unang aswang na papalapit sa akin, ay mabilis ko nang binuksan ang isa pang botelya ng pangontrang langis at mabilis na winisikan ang aswang. Napaurong ito dahil sa matinding pagkapasok na natamo. Ngunit ang dalawa pang aswang ay hindi man lang natakot. Sabay na sumugod ang mga ito sa akin at sinikap ilagan ang pagwisik ko ng pangontra. Ang isa ay napakaliksi, ano pat kumuntikan pa akong masunggaban. Mabuti na lang at nataliso nito sa isang usling ugat ng malapad na puno sa malapit. Nang bumagsak ito sa damuhan, ay mabilis ko kagad itong winisikan ng langis. Masunog kayong mga aswang kayo! Lasapin ninyo ang bagsik ng mga pangontra ko! Hindi ko tinigilan ang pagwiwisik ng pangontra sa tatlong aswang na pare-parehong umuusok na ang mga katawan at umaatungal na kumikisay-kisay pa sa damuhan. Kalaunan ay nalubos ang pag-usok ng katawan ng mga ito. Tuluyang nagliyapa at nilamon ng apoy ang mga ito. Samantala ay binalingan ko naman ang naglalaban pa rin na sina Arman at Bertie. Nakita kong nakakubabaw na si Arman habang walang puknat na pinagkakakalmot ang muka at katawan ni Bertie. Halos magkalasog-lasog na ito. Mamatay ka! Mamatay kang lintik ka! Pero sa kabila ng dehado ng kalagayan ni Bertie, ay nakuha pa rin itong sagutin si Arman. Mapatay pa ako ngayon. Pero hindi mo na maililigtas pa si Isabel. At oras na may alay ni Goyong, ang patak ng kanyang dugo sa batong itim ng angkan, ay mawawalan ka na ng silbi kay Pinuno. Si Isabel na ang papalit sa'yo. Magiging mababang aswang katang. At ito pa, hindi ka na makakabalik pa sa gusto mong maging ikaw. Mananatili kang karapal na aswang. Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi mong lintik ka. Isa pa, ay bakit kita paniniwalaan? Hindi ako mawawala ng pag-asa kay Isabel. Yan ang tatandaan mo. Eh di huwag kang maniwala kung ayaw mo. Malalaman at malalaman mo rin ang masakit na katotohanan. Mas masakit pa sa kamatayan. Buwang ka! Buwang ka! Buwang ka! Sa galit ni Arman, ay tuluyan niya nang tinapos si Bertie. Sa sobrang gigil niya sa pagkalmot dito, ay humiwalay na ang ulo nito sa leeg nito. At hindi pa sana titigilan ni Arman kung hindi ko lang siya nilapitan at pinigilan. Tama na! Tama na, Arman! Kailangan na natin umalis ka na dito. Baka magdagsita na rin dito ang iba pang mga aswang. Pero babawiin ko pa si Isabel, Tay. Hindi ako makakapayag na maialay ang dugo niya sa itim na bato ng angka ni Goyong. Saka di ba, ay pagtutulungan din nating matalo ang lintik na Goyong na yun. Siya rin lang na nandito na tayo, ay lubusin na natin ang paglusob. Dala naman siguro ninyo ang mga mutyanyong bato, di ba? Pero Arman, hindi mo ba narinig ang sinabi kanina ng Berting na yan? Walang katotohanan ng mga sinabi niya, Tay. At ayokong paniwalaan yun. Basta, ililigtas ko si Isabel. Gusto kong malaman ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mismo sa bibig niya nagmula ang lahat. Kung ayaw niyo akong samahan, ay magkalimutan na lang tayo. Tatay Teryo, salamat na lang po sa lahat ng naging tulong niyo sa akin. Napailing ako sa mga huling sinabi ni Arman. Napahawak ako sa kanyang balikat. Napabuntong hininga rin ako saglit. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, anak ko? Sige, sasamahan pa rin kita sa kuta kung pursigido kang magiganti kay Goyo. Pero sana, ay handa ka sa mga katotohanang matutuklasan ko. Kung mapahamak man ako, ay sabihin na nating
ginusto ko bilang suporta na lang sa'yo. Iisipin ko na lang na may dahilan ng lahat kung bakit tayo nagkatagpo. Totoong itinuturing na kitang tunay kong anak at handa akong magsakripisyo at magpakasakit para sa'yo. Sana lang ay wala kang pagsisiyan sa bandang huli. Natigilan doon si Arman. Maya-maya pa ay bigla siyang napayakap ng maigpit sa akin. Salamat po, Tay. Ngayon ko lang po naramdaman ng ganitong totoong malasakit ng isang ama na hindi ko kailanman naranasan sa totoo kong ama. Hindi ko nga po alam kung sino siya at kung buhay pa siya. Salamat po talaga ng marami. Naramdaman kong tumulo ang mga luha ni Arman sa aking balikat. Kaya naman ay hinaplos ko ang kanyang likod. Noon ko napagtanto, may malaking bahagi ng pagkatao niya ang hindi lubusang buo na hindi ko akalaing napunan ko. Mas napalapit tuloy ako sa kanya pagkat ang kulang naman sa akin ay napunan niya. Kaya naman ay tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Napabuntong hininga ako sa pagkakataong yun. Nang malubos ni Armana ang tahimik na pagluha, ay pumalas siya sa akin at tinapik ang aking balikat. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalo ko ang labang to at hindi ko hahayaang mapahama kayo. Kailangan ko lang po talaga ng suporta ng isang ama para mabuo ang kumpiyansa ko. Pangako po, pagkatapos po nito, ay babawi ako sa inyo. Muli akong maigpit na niyakap ni Arman. Ako naman, ang lihim na napaluwa sa pagkakataong yun. Ako man, ay buo na talaga ang loob. Nagagawin ko ang lahat para talagang magtagumpay kami sa pakikipagharap kay Goyong. Ang tungkol naman kay Isabel ay bahala na ang tadhanang magdikta kung ano ang nararapat sa kanya. Hay, anak. Huwag na tayo magdrama pa dito. Hindi ka ba nangingilo? Sa kaambaho ng amoy mo bilang aswang. Nawala ng dati mong bango. Amoy ipot ka na uli ng manok. Kumalas muli sa akin si Arman at medyo natawa sa sinabi ko. Si tatay naman nakuha pa magpatawa Kayo nga, amoy bulok na libag Hindi naman ako nagrereklamo. At least libag lang at hindi ipot ng manok. O siya, para nang sugurin ang gusto mong sugurin. Humanda na tayo. Mabuti na lang at umiilaw itong batong mutya ko. Kahit papano ay nakikita natin ang paligid. Saan pala ang pinakakuta ng Goyong ngayon? Ikaw ang may kabisado. Kaya mas makabubuting duman tayo sa parting hindi inaasahan o hindi agad namamalayan. Malapit po sa ilog. Doon po tayo dumaan, Tay. Hindi nila maririnig ang mga kaluskos natin doon dahil sa lagaslas ng tubig ng ilog. Tama ka. Paano? Tayo na. Habang papalapit kami sa pinakakuta ng angka ni Goyong, ay unti-unti naming naririnig ang mga atungan ng grupo ng mga aswang. Nakita rin namin ang liwanag ng apoy sa di kalayuan. Mukhang nagtitipon ang mga aswang ng pabilog at sa pinakagitna ay may kaganapan. Tahimik kaming lumapit ni Arman habang patago-tago sa malalagong mabababang mga halaman. Sa gitna ng pagtitipon ng mga aswang, malapit sa malaking siga ng apoy, ay nakatayo ang isang matandang aswang na lalaki. Nasa tansya ko ay kaedad ko lang. Matikas pa rin ito at matipuno ang katawan. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng iba pang mga aswang sa palibot. Kulay pula ang balat nito na parang isang demonyo. Ito malamang ang pinunong si Goyong. Anak, yun na ba si Goyong? Yung pula ang kulay ng kutis. Siya na nga po yan, Tay. Pagtutulungan natin patayin ang hayop na yan at lahat ng mga aswang na narito. Siya lang ang unahin natin at madali na lang po ang ibang mga aswang. Pero paano ka kapag napatay natin si Goyong? Hindi ka ba maaapektuhan? Sa bagay nga pala, medyo nabago ko na pala ang kulay ng batong itim mo. Hindi ka na siguro ganong maapektuhan. Saka di po ba,
ay may bahid na ng aking dugo ang mutya nyo. Sabi nyo, ay makokontrol na rin nyo ako sa pamamagitan niyang mutya. Tama ka. Wala na tayong problema sa pagkakataong ito. Tiyempo na lang ang kailangan natin. Si Isabel pala. Nasaan na kaya si Isabel? Saktong pagtanong nun, ay siya naman biglang malakas na nagsalita, si Goyong. Mga kaangkan ko, ngayong gabi ay may dugo akong iaalay. Ang bagong papalit sa bastardo kong anak. Kung hindi rin lang siya makakabalik sa pagiging tapat na aswang sa angkan natin, ngayong gabi ay binabuti kong palitan siya. Isang prinsesa ang kailangan natin at hindi prinsipeng bastardo. Aporo, Brusco, ilabas na ninyo si Isabel at dalhin sa akin ngayon din. Habang inilalabas ng dalawang matitikas na mga utusan ni Goyong si Isabel, ay hindi mapakali si Arman. Ang mahal kong si Isabel, ang hayop na Goyong na yan, magbabayad talaga siya sa akin. Lalantad na sana si Arman at susugurin si Goyong, pero mabilis ko siyang pinigilan. Sandali lang, Arman. Hindi ka muna dapat lumantad. Hindi pa ngayon. Magmasid pa tayo ng konti at makinig pa ng mga sasabihin ni Goyong. Isa pa, ay gumagana ang mutya ko ngayon din. May inaalam siya at para bang may ibinubulong sa akin ang gabay nito. Ano pong binubulong sa inyo, Tay? Parang may mali raw sa mga sinasabi ni Goyong at mukhang may kinalaman daw sa'yo. Teka, ngayon ko lang din napansin. Medyo kawig mo pala ang pinunong si Goyong. Saka tignan mo si Isabel. Parang masaya pa siya na iaalay ang dugo niya. Pati ang mga sugat niya. Tignan mo, wala na rin ang mga ito. Naghilom na. Napapakunot ang noo ni Arman habang pinagmamasdan niyang maigi ang itsura ni Goyong at Isabel. Makaraan ay mariin siya na pailing. Hindi. Hindi maaaring mangyaring naiisip ko sa Goyong na yan, Tay. At si Isabel, baka may ginawa sa kanya kaya gumaling lahat ng kanyang mga sugat. At kaya ganyan siya na para bang natutuwa pa. Ito na ang pagkakataon para bawiin natin siya, Tay. Hindi pwedeng kontrolin siya ng Goyong na yan. Sandali na lang, anak. Hintayin lang muna natin ang ibubulong pa sa akin ng mutya ko. Sandali na lang. Pero nang ilabas na ni Goyong ang itinatago nitong malaking batong kristal na itim at inilapag sa lamesang nasa harap nito at simulang lasnasin ang kanang palad ni Isabel, ay hindi na nakatiis si Arman. Tuluyan na itong lumantad at sumugod sa kinaroroonan ni Goyong at Isabel. Samantala, ang mutyang bato ko naman ay biglang tumigil sa pag-ilaw at naramdaman kong umiinit. Naamoy ko rin ang dugo ni Arman. Ibig sabihin ay may pinapagana ito kay Arman. Hayop kang Goyong ka! Bitiwan mo si Isabel! Noon pa ako nagtitimpi sa'yo. Kaya ngayon, magtutuos tayo! Biglang nagkagulo ang mga aswang at umastang susugurin sana at pagtutulungan si Arman. Pero sinenyasan sila ni Goyong. Ako naman ay hindi muna lumantad. Naghihintay muna ako ng tiyempo. Isa pa, ay hindi dapat maantala ang kung anumang pinapagana ng mutya kay Arman. Mga kaangkan ko, ito ang sinasabi kong anak kong bastardo. Tignan niyo ang itsura niya. Hindi na siya lubos ng isang aswang. Ibabalik natin siya sa dating ang anyo. Ang gabi rin mismo sa pamamagitan ng dugo ni Isabel. Pero kapag tumanggi siyang muli, ay inilipat ko na kay Isabel ang karapatang maging susunod na pinuno ninyo. Hindi! Hindi kita ama, demonyo ka! Iba ang tinuturing kong tunay kong ama! Ayaw mo maging susunod na pinuno. Ayaw mo maging Panginoon ka ng lahat ng mga kaangkan natin ito.
ikaw ang magiging susunod na makapangyarihang aswang. At itong si Isabel ang magiging prinsesa mo. Ayaw mo ba ang mga yon? Saglit na natigilan si Arman at parang tinitimbang pa ang magandang kapalarang naghihintay sa kanya. Tinignan pa niya isa-isa ang mga aswang sa palibot na bahagya pang yumuyukod sa kanya. Maya-maya pa ay bigla siyang napatuwid na parabang nakuryente. Ngunit saglit lang yon. Yun ay senyales na may pinagana na sa kanya ang batong mutya. Nakakalokong napangisi naman si Arman pagkatapos binalingan niya si Goyong. Talaga ba, ama ko? Ako ang susunod na magiging makapangyarihang pinuno? Oo, anak. Ngunit yon ay kung tatanggapin mo muli ang maging isang mabangis na aswang. Sa pagkakataong yon, ay nagsalita naman si Isabel. Tanggapin mo na, Arman. Sa pamamagitan ng dugo ko, ay makakabalik kang muli. Aram. Aram ang pangalan ko, Isabel. Hindi Arman. Hindi. Matagal ko nang alam na Arman ang totoo mong pangalan. Planado ko ang lahat para tuluyan kang mapasakin. Mahal ko, eto ngayong gabi ay naialay ko na ang dugo ko sa batong itim ng angkan. Tanggapin mo ang sakripisyo ng pagmamahal ko sa iyo. Salamat naman, mahal ko, sa sakripisyo mo. Ngayon ay naiintindihan na kita. Gusto mo palang maging prinsesa sa pamamagitan ko. Ngayon ay sumasang-ayon na akong manumbalik bilang isang tapat na aswang. Tuwang-tuwang dumingki si Isabel sa braso ni Arman. Ako naman ay nagtataka. Parang mali ang mga nangyayari. Bigla rin akong kinabahan. Paano na ako kapag tuluyang nanumbalik si Arman? Tiyak na ituturo niya ako at lalapain nilang lahat. Pero hindi. Umiinit pa rin ang hawak kong batong mutya. Kailangan kong magtiwala sa taglay nitong kapangyarihan. Ngayon, mahal kong Arman, kailangan mo na magbagong anyo. Pinunong Goyong, simulan na po natin ang ritual ng pagpapanumbalik kay Arman. Matamis ang pagkakangiting tumangutango naman si Goyong. Maging si Arman ay ngingisi-ngisi ng makahulugan. Mga kaangkan ko, masdan ninyo ang ating tagumpay ngayong gabi. Ang kaisa-isa kong anak, sa wakas, ay hindi naswail. Masdan nyo ngayon ang inyong magiging bagong pinuno. Tuwang-tuwa namang umatungal ang lahat ng mga aswang. Kumikinang ang mapupula nilang mga mata habang sinisimulan na ni Goyong ang ritual sa malaking batong kristal na itim na may patak pa ng dugo ni Isabel. Matapos ang ritual, ay biglang kumulo ang dugo ni Isabel na bumabalot sa batong itim. Sumunod, ay sumingaw ang isang napakaitim na usok. Umangat ito sa ere at nahati sa dalawa. Ang isa ay naglakbay papunta kay Arman at sumanib sa kanya. Ang isa naman ay humiwalay sa salungat na direksyon at mabilis na nagtungo kung saan. Noon din ay biglang nagkikisay si Arman at unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Unti-unting naging pula ang kanyang kutis, nakatulad ni Goyong. Todo ang ngisi ni Isabel habang pinanonood ang nangyayari kay Arman. Si Goyong naman sa kabilang banda ay parabang nagtataka. Bakit naging dalawa ang usok na itim? Saan nagpunta ang isa? Isabel, napansin mo ba yun? Huwag po kayo mag-alala, Pinuno. Yun po ay isang mahalagang paghahanda para sa inyo ni Arman. Ha? Anong ibig mong sabihin? May ginawa pa ba kayo ni Berting na hindi ko nalalaman? Opo, Pinuno. Pero yun po ay tulad ng sinabi ninyong para sa totoong pagpili ng karapat-dapat na maging susunod na Pinuno. Ginawa lang po namin ang nararapat ni Tito Berting. At sa wakas, ay nalubos na ang pagbabagong anyo ni Arman.
Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at kumikinang. Nang makita nga ito ni Goyong at Sabel, ay agad silang napayukod kay Arman. Ganito ba aking ama? Ang ibig mong mangyari sa akin? Ang maging pinuno ng ating angkan? Ito ba ang paraan mo ng pagbawi sa pagkukulang mo sa akin? Oh, anak ko, yan lang naman ang hangad ko para sa iyo. Ang maisalid sa iyo ang pagkapinuno ko. Kahit sa puntong itinakwil mo ko at hinayaang magdusa sa kamay ng ibang mga aswang na nang maliit at nambuli sa akin. Patawad, anak. Pero yon ay paraan ko lang ng pagdidisiplina sa iyo. Patawad din kung hindi kita agad ipinakilala sa lahat na ikaw ay aking anak. Paano? Kung ayaw kitang patawarin ngayon, hindi mo alam kung gaano mga pinagtiis ko na walang umaruga sa akin. Hindi mo alam kung gaano kahirap buuin ang pagkatao ko dahil sa mga pagkukulang mo. Ngayon sa palagay mo, ganun lang kadaling mapapatawad kita? Sandaling napatulala si Goyong kay Arman, pero halatang labis na nagsisisi. Si Sabel naman ay lihim na napapangiti. Noon ko napagtantong may maitim na balak talaga ang dalaga. Yun din mismo ang ibinulong sa akin ng gabay ng mutya ko. Ngunit, ginawa ko lang ang nararapat, anak ko. Nagtiis din naman ako. Hindi mo alam, pero nandito ka lang lagi sa puso ko, anak. Pero tinawag mo akong bastardo kanina. Hindi, anak. Palabas ko lang yun. Pero ngayon, ay tinanggap mo ng manumbalik muli. Yun lang naman ang mahalaga, hindi ba? Huwag na nating isipin pang nakaraan. Magsimula tayong muli. Hindi. Hindi totoong anak ang trato mo sa akin. Wala kang totoong amor sa akin. Kaya ngayon, ay magbabayad ka sa mga pagkuulang mo. At doon na rin nagalit si Goyong. Pumatungal ito ng malakas. Sa kabila ng lahat, ay kakalabanin mo pa rin pala kung lintik ka. Matapos kong gawin ang lahat, ay babalingan mo rin pala ako. Hindi ka pala talaga dapat kasalinan ng pagkapinuno ko. Pwes, babawiin ko ang ritual ng pagsasalin at isasalin ko na lang sa ibang mas karapat dapat. At biglang sumingit si Sabel na nasisiyahan sa nangyayari. Sandali po, pinuno. Hindi na ninyo kailangan bawiin kay Arman ang pagiging susunod na pinuno. Kusa rin pong nilisan sa kanya ang kalahating usok at mapupunta sa talagang karapat-dapat. Ano ka mo? Anong ibig mo't sabihin, Sabel? Hindi mo alam, pinuno. Pero ako ay alam ko. Ang Arman na ito ay nasa ilalim ng isang orasyon ng mutya ng isang ermitanyong albularyo. Palabas lang lahat, hindi lubusang tatalab sa kanya ang pagsasalin at kusaring tatalbog. At ngayong gabi rin mismo ay narito ang huklubang albularyo na yon. Biglang suminya si Sabel sa ere na nagpakaba sa akin. Tito Berting, dalhin mo na rito ang pangahas na huklubang albularyo. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang may bugso ng malamig na hangin na lumukob sa akin at biglang lumitaw sa tabi ko si Berting. Galit na galit ako nitong agad na sinunggaban. Huli ka ngayon, hukluban! Patay ka na! Hindi ba? Paano ka muling nabuhay? Nagulat kayo, no? Simple lang. Ako ang totoong Berting. Ang nakalaban kanina ng hunghang na si Arman ay kambaldiwa ko lang. Ngayon ay katapusan nyo ng dalawa. Mabilis akong dinala ni Berting sa gitna ng pagtitipon at marahas na inihagis sa harap ni Goyong. Nag-aalala naman sa akin si Arman at tinangka kong alalayan
at protektahan. Tatay! Dito kayo sa likod! Puprotektahan ko kayo! Hindi ko ito inaasahan, Arman. Nilinlang tayo ni Isabel at Berting. Wala po bang ibinubulong sa inyo, Mutya? Baka meron tayo. Hindi pwedeng maipit tayo sa sitwasyong ito. Saka paano nabuhay uli ang Berting na yan? Kambal diwa niya lang ang napatay mo, Arman. Tuso pala ang Berting na yan. Plinano nila ang lahat ng ito. Kayong dalawa, tumigil kayo. Ngayon ay humanda kayo, Sabel. Simulan na natin ang dapat simulan. Mabilis na nagpalit ng anyo si Sabel. Tungo sa isang aswang na sobrang bangis ng itsura. Patawad! Patawad, Arman! Pero hindi kita totoong minahal. At dahil di ka rin naman magiging susunod na pinuno, tatapusin na namin kayo ngayon ni Pinuno! Nagulat kayo, no? Paano yung pinunong Goyong at Arman? Nasa akin ang kalahating itim na usok. Ang kalahating na kay Arman na lang ang kulang. Ako na ngayon ang masasalina ng magiging susunod na pinuno. Sa sandali rin yun, ay biglang nanginig ang buong katawan ni Arman. Pero kasabay nito, ay may biglang ibinulong sa akin ang batong mutya ko na kailangan mangyari kay Arman. Hindi ko na ito kailangan sabihin pa kay Arman dahil kontrolado na nito mismo ang binata. Ipinaalam na lang sa akin para hindi na ako mabigla o magtaka pa. Pero ibang bagay naman ang ikinabigla ko. Bigla kong sinunggaban ng maigpit ni Berting. Ano pat, nagsibaon na ang mga kuko nito sa braso ko. Anong pinapagada mong huklubang ka? May nararamdaman akong kakaiba sa iyo. Tigilin mo! Kung hindi, ay lalapain na kita ngayon mismo! Siraulo ka pala eh! E di lapain mo ko! Nang lalong magtuloy ang pinagana ko! At tangkala sana akong lalapain ng damo. Mabuti na lang at mabilis kong hinugot ang pangontra kong langis. Mabilis ko itong binuksan at iwinisik sa nagbabagang mga mata ni Berting. Hayop kang hukluban ka! Ang mga mata ko! Sabel! Isagawa mo na ang isa pa nating plano! Tapusin mo na si Goyong! Ngunit naging alerto si Goyong sa biglang pagbaling dito ng galit na si Sabel. Dapat ka nang mamatay, Pinuno! Hindi dapat mabigo ang plano namin! Itong sayo! Ang ibang mga aswang sa paligid ay hindi naman malaman kung ano ang gagawin at kung sino ang kakampihan. Halatang naniniguro silang hindi sila malalagot kung sino man ang manaig sa pagitan ni Goyong at Berting. Takot magantihan ang mga ito. Magataksil kayo! Sabel! Berting! Walang taksil ang nagtatagumpay. Kayo at mamatay ngayong gabi! Matinding naglabanan sina Sabel at Goyong habang si Berting ay sobrang napapaungod sa panghapdi ng sapu-sapu nitong umuusok na mga mata. Si Arman ay patuloy sa panginginig ng katawan habang ang itim na usok na dating sumanib sa kanya ay nagpupumilit muling lumabas at dilipat sana kay Berting. Sa punto rin yun, napansin kong may tumutubong maliit na pakpak ng paniki sa likuran ni Arman. Bumulong sa akin ang gabay ng mutya. Yun daw ang marka ng karapat-dapat masalingan. Kapag tuluyan daw itong tumubo, ay hindi na raw makakasingaw kay Arman ang itim na usok. Sa halip, ay hihigupin naman ito ang itim na usok mula kay Berting. Tinanong ko ang gabay kung ano ang dapat gawin para mapigilang mangyari yon, na sigurado kung hindi papayagan ni Arman. Sinagot naman ako kung ano ang dapat gawin. Nilapitan ko si Arman na noon ay patuloy pa rin sa panginginig. Arman, iho! Makinig ka sa akin! Sagutin mo ko! Hahayaan mo ba
na tuluyang maisalin sa iyo ang pagiging susunod na pinuno ng mga aswang o ang mamuhay na lang ng tulad ng mga tao? Una ay hindi sumagot si Arman. Todo pigil ito sa panginginig ng buong katawan habang patuloy na umuusbong sa likuran niya ang pakpak. Sumagot ka, Arman! Kailangan mo na magdesisyon habang hindi pa lubusang nabubuo ang mga pakpak mo! Pero sa halip na si Arman ang sumagot, ay si Berting ang nagsalita sa likuran ko. Papalapit ito sa amin, pero kusot-kusot pa rin ang hindi maimulat na mga mata. Hayop kang huklubad ka! Huwag mong impluwensyahan si Arman! Humanda ka sa akin! Oras na mahuli kita ay pagpipira-pirasuin ko ang katawan mo! Hindi pwedeng mamigo ang plano namin! At tinangka nga kong hulihin ni Berting. Ginamit nito ang ibang matalas na pandama. Naalarma ako sa sobrang bilis nitong kumilos. Ginawa ko ang lahat ng pag-iwas, pero lalo naman itong bumibilis. Sasabuyan ko rin sana ito ng pangontrang langis, pero sa malas, sa biglang pag-iwas ko, ay nabitiwan ko ito. Tuminapon palayo, pati ang mutya ko ay tubilapon din. Lalapitan ko sana ang mutya para pulutin, pero natalisod naman ako sa nakausling bato dahilan para ako ay matumba. Doon na ako nahuli ni Berting. Arman! Tulungan mo ako! Nahuli ako ni Berting! Samantala, sina Sabel at Goyong naman, nasulyapan kong dehado na si Goyong. Napaibabaw na dito si Sabel habang todo kalmot ang pinunong aswang sa muka at dibdib. Ngayon, katapusan mo na. Si Berting na ang susunod na pinuno na balang araw ay sa akin din isasalin. Nahuli na rin ni Berting ang hukluban. Sa wakas, ay wala nang kokontrol pa sa anak mong papatayin din namin ngayong gabi. Tagumpay ang plano namin. Hindi. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo. Isinusumpa ko! Pero hindi na hinayaan ni Isabel na makumpleto pa ang sumpa ni Goyong. Buong lakas nitong winakwak ang bunganga ni Goyong hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. May pasumpa-sumpa ka pa. Hayan ngayon ang napala mo. Tumayo si Isabel at babalingan naman sana si Arman. Pero nang sulyapan ko naman ito ay hindi na pala nanginginig. Sa halip ay matikas itong nakatayo at galit na nakatitig kay Isabel. Natakot naman si Isabel. Mabilis itong lumapit sa amin ni Berting. Inagaw ako nito at ginamit na parang kalasag. Iniharap ako kay Arman. Tito Berting, humanda ka. Paganahin mo ang iba ko pang mga pandama. Makakaharap pa natin ng visit na Arman na yan. Hindi pa ba sumisigaw sa kanya ang itim na usok? Hindi pa. Gipitin mo siya. Papatayin mo ang huklubang yan kung hindi niya isasalin sa akin ang kalahati ng itim na usok. Sa puntong yun, sasagot pa sana si Isabel. Pero nagsalita na si Arman. Berting, Isabel, bakit gusto ninyong maging pinuno ng angkan? Bigyan niyo ako ng magandang dahilan at ibibigay ko sa inyo ang pagkapinuno. Simple lang, dahil karapat dapat ako. Matagal ko nang pinagsisilbihan ng ama mo. At alam ko kung paanong kumilos ang isang pinuno. Ikaw naman, Isabel. Sa akin na lang yun, Arman. Si Tito Berting ang mas dapat maunang maging pinuno sa amin. Sige. Isasalin ko kay Berting ang kalahating itim na usok. Pero pakawalan niyo muna si Tatay Teryo. Hindi. Isalin mo muna sa akin ang kalahati ng itim na usok. Tapos, ay ibalik muna sa akin ang huklubang yan. Ang paningin ko. Napangisi ng nakakaloko si Arman. Maging ako ay lihim na napangisi. Paano?
Kahit malayo sa akin ng mutyang bato, ay naihahatid pa rin sa akin ng gabay ang bulong nito. Sige, masusunod ang iyong nais. At pinalabas na nga ni Arman ang kalahati ng itim na usok sa kanyang katawan. Mabilis itong sumalib kay Berting. Nang matapos ay parehong baliw na napahalakhak sina Berting at Sabel. Napakadali mo palang utuin, Arman. Ngayon, Sabel, tapusin mo na ang huklubang yan. Pero bago pa man may magawa si Sabel, ay mabilis na kinuha ni Arman ang matalas na kutsilyo sa lamesang pinagpapatungan ng malaking batong itim ng kanilang angkan. Mabilis niyang pinutol ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ay winasak ang bato. Kaagad umugong ang pag-iyak na atungan ng lahat ng mga aswang sa paligid, pati na rin sina Berting at Sabel. Sabay-sabay silang nanghina. Umusok ang mga katawan at kalaunan ay umapoy. Nasunog silang lahat hanggang maging abo. Nagmadali kaming tumakas ni Arman bago pa man lamunin ng apoy ang gubat. Siyempre ay pinulot ko rin ang mutya kong bato. Nalubos din ang paghihiganti ni Arman ng gabing yon. Kung bakit hindi siya nadamay, ay ang gabay ng mutya ang nagpaliwanag sa amin. Ang pagsasalim pala ng pagkapinuno ay may kahilingan. Tatalab lang ito sa tutubuan ng pakpak ng paniki na kalaunan ay kusaring uurong kapag nalubos na ang pagsasalin. Walang ganun si Berting, at para mawalan ng bisa ang pagsasalin sa susunod pang salinlay ay kailangang putulin ang kauusbong pa lang na pakpak, at yun ang ginawa ni Arman. At dahil wala nang susunod na pinuno, wala nang saysay para patuloy pang mabuhay ang buong angkan. Kaya naman, nasunog na silang lahat. Nakaligtas si Arman sa pagkasunog dahil naman sa kontrol ng batong mutya ko. Isa pa, ay puti na kasi ang kanyang itim na bato. At dahil doon, nabuhay na ng malinis si Arman kasama ko, at magkasama naming hinarap ang panibagong bukas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan ay pinatutunayan lamang na hindi hadlang ang ating nakaraan kahit pa tayo'y minsang naging alagad ng dilim upang magbago at magsimulang muli. Ang pagkakamali at pagkalugmok ay hindi wakas ng ating kwento, kundi paalala lamang na may landas patungo sa pagbabalik at pagtubos. Sapagkat sa bawat sulok ng mundong ito na tila balot ng kadiliman, may liwanag na hindi kailanman namamatay. Ito ang liwanag ng Diyos na patuloy na naghihintay sa sino mang handang kumapit at magtiwala. Tulad na lamang ng sinasabi sa Juan 8:12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Sa sandaling piliin nating yakapin ang liwanag na ito, hindi lamang tayo ginagabayan, tayo mismo ay unti-unting magiging ilaw na maaaring magbigay ng liwanag sa iba. Sa huli, ang aral na dapat tandaan ay ito: walang taong napakalayo upang hindi maabot ng liwanag ng Diyos. Ang mahalaga ay ang ating pagpapasya na talikuran ang dilim at kumapit sa liwanag na handang gumabay sa atin habang tayo ay nabubuhay. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag din po nating kalimutang mag-subscribe
at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.